Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Ang inyong brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Opo, God is forever in control. Psalms 23:6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and sabay-sabay po tayo mga kapanalig, I will dwell in the house of the Lord forever. Today, episode 115, huwag kang masopresa sa nagninigas na atake sa iyong isipan. Libro ni Sarah Young, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng Panginoong Hesus. Bible Scriptures po itong napakagandang libro ni Sarah Young. Kung gusto mo talagang manood sa iyo, malaman mo ang mga iniutos sa iyo ni Lord Jesus Christ. Mensahe sa iyo araw-araw, Bible-based po ito. Binabasa po natin ng mga Scriptures na pinagbasihan ni Sarah Young para maging mensahe, totoong mensahe ni Lord Jesus Christ, kasama ang kanyang dunong, kasama ang kanyang anointing sa kanya ng Panginoon. Opo, pinagawa yan ni Father God in Heaven kay Sarah Young. Bakit ko nasabi? Dahil Bible-based, dahil talagang totoong mga mensahe ni Lord Jesus Christ ang mga tinatalakay po natin today. 115 na po tayo, ibig sabihin 115 days na po nating nasimulan na pag-uusapan ang mga mensahe ni Lord Jesus Christ. Una pong at mga iba pang tatalakayin for today bago natin talakayin ang mga scriptures, mga quotations, mga binahagi ni Kuya Romy, ni Kapanalig Cecil, at saka ni Brother Alan na napakagandang mga quotation para dagdag halaga sa atin. Dagdag halaga sa atin. Ang mga ibang topic po ay Prayer and Leadership number 17 ni Lord Jesus Christ sa libro ni Dr. Mike Murdock. Sa Leviticus pa rin, the Maxwell Leadership Bible. Aaron, God's Call, People's Confirmation. Ang difference ng attention at saka ng attention at ng anticipation. Ang Proverbs 12:1 at iba pang mga nakakadagdag halaga sa atin. Unahin na po natin kagad ang Ephesians chapter 6 verse 12. It says, For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Sumunod po ay nasa 1 Samuel chapter 17 verse 47. It says, Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Sumunod po ay nasa Philippians po ay nasa chapter 2 verse 9. Excuse me sandali. Yan, chapter 2 verse 8 to 9. Mga kapanalig ko kay Kristo.
2:8-9. Nawala sandali itong ating notes. 2:8-9. And said, therefore God also has highly exalted him, and given him the name which above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth po, pasensya na po, those on earth and those under the earth. Sumunod po sa 1 Peter chapter 1 verse 8-9. It says, whom having not seen you love, though now you do not see him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, of the salvation of your souls. At ang mga sumunod na scriptures na ating pong ibabahagi sa tulong ng ating mga ibang mga kapanalig tulad nila Brother Kuya Romy at nila kapanalig Cecil. Ito po una kay Kuya Romy. Hebrew chapter 13 verse 5. Tagalog po. Ang pamumuhay ninyo ay dapat walang pag-ibig sa salapi. Masiyahan na kayo sa mga bagay na taglay ninyo, sapagkat sinabi ng Diyos, kailanman ay hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Ibinahagi naman sumunod si Bishop Broderick Pabilio, TV Maria Philippines, galing pa rin kay Kuya Romy. Dalawa po. Ito po ay dasal galing kay Bishop Broderick Pabilio. Ang Diyos na darating ay hindi natin kakatakutan. Opo. Ulitin po natin sabay-sabay para talagang manabik tayo sa pagbalik ni Lord Jesus Christ. At abangan natin. Maging alerto tayo. Ang Diyos na darating ay hindi natin kakatakutan. Siya ay darating upang tulungan at iligtas tayo. Amen to that, Bishop Broderick Pabilio at Kuya Romy. Ito po yung pangalawa, galing kay Bishop Broderick Pabilio, TV Maria Philippines. There are three things that are demanded of us. 3 things daw po, sabi ni Bishop Broderick Pabilio, things that are demanded of us. Number 1, be faithful to your duties. Number 2, work for the salvation you want to come. Number 3, conversion, because the one who is coming is merciful. Amen to that. Beloved Bishop Broderick Pabilio. Ito pa isa, nagaling pa rin kay Bishop Broderick Pabilio na napaganda. Ito po, bigyan mo po kami ng lakas, o Panginoon, sa mga panahon ng pagsubok. Patatagin mo ang aming loob. Patatagin mo ang aming loob. At number 17, Leadership of Jesus. At number 17, Prayer sa libro ni Dr. Mike Murdock. Ito po ang pamagat ng Leadership Today ni Lord Jesus Christ, pang number 17 out of 58 Leadership Secrets of our Lord Jesus Christ. Classic book ni Dr. Mike Murdock. Bible-based din po yan. Ito po, Jesus overcame the stigma of a questionable background. Nag-iisang highlight for today. Sabi ni Dr. Mike Murdock,
Never build your future around your past. Ibig sabihin, huwag mong susubukan na gawin mo ang kinabukasan mo sa nakalipas mo. Amen. Prayer. Thank you, Father, for your Son who died on the cross and removed my past. You do not look at my past to determine my future. I know that if I rely upon you and concentrate on my future, my success is determined. In Jesus' name, can we say Amen? Amen. At ang binahagi naman ni Sister Cecil, Kapanalig Cecil, ito po. Mga taga-Epeso, chapter 2, verse 8 hanggang 9, Tagalog po. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawat, kaya't walang dapat. Pangalawa po, galing kay Kapanalig Cecil, nasa Mark chapter 9 verse 23, it says, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Wow, kaya talagang only believe kay Lord Jesus Christ. Ang kanyang paraan ay hindi po natin paraan. At lahat ng kanyang mga paraan ay nasusunod para sa ikabubuti ng lahat. Amen? Ito po ang difference between attention and anticipation. What is the difference between attention and anticipation? Thus, attention appears to be sensitive to variations in uncertainty, whereas anticipation seems sensitive to our uncertainty globally. Yan po ang difference ng attention at anticipation. Isa sa dalawang ibinahagi ni Deacon Dennis Sigler sa Holy Child kanina, 3 A sa Gospel na attention, anticipation, at alert. Attention, na alam nating babalik ang ating Panginoon, hindi lang natin alam, kaya nga kailangan may anticipation, na anytime may pwede siyang bumalik, na walang makakaalam, siya lang, at ang alerto tayo, na sa pagdating ng ating Panginoon ay para tayo ay akayin at tayo ay at siya ang maging Diyos ng lahat ng mabubuting tao. Kaya pagkakataon yan na tayo maging alerto, na tayo magbago na pag winawasto tayo ay alam naman natin na ikabubuti natin ay magpawasto tayo. Ito po ang susunod nating tatalakayin. Proverbs 12 verse 1 encourage us na mahalin at isabuhay po natin ang mga magagandang katuruan dahil ito'y pagmamahal sa mga kaalaman na dapat nating matutunan at panatilihing isabuhay. Subalit, pag tayo'y napupuot sa pagwawasto sa atin ay estupidong pag-iisip at estupidong mga gawain. Proverbs 12:1 po ay nandyan po yan ginamit sa New King James Version ang stupid na salita sa mga ayaw pakorek. Kaya itinagalog lang po natin at sinamarize natin yung Proverbs
12:1. So usually, pag kinukorek tayo ay nasasaktan tayo. Katulad na lang kung may pilay tayo, ikukorek ng magkukorek, ano man yan, sino man ang magkukorek, maghihilot, ay talagang masakit. At pagka ikinurek din tayo ng Panginoon ay nasasaktan tayo, pero ikinabubuti yan. Parang tupa, pag nalilihis ay kinakawit siya ng pastol para bumalik sa tamang daan. At ikinabubuti natin pag tayo ikinukorek. Lalo na yung nagkukorek ay talagang may integrity at alam mong ang kanyang sinasabi ay ang kanya ring ginagawa. He walk the talk. Ginagawa ng pinuno ninyo, kung sino man yan, ang kanyang mga tinuturo at sinasabi. Yun ang dapat natin igalang. Yun ang dapat nating sundan. Dahil sabi din ni Lord Jesus sa kanyang mga disipulo, pakinggan nyo, sundin nyo ang mga sinasabi sa inyo ng mga Pariseo, mga pari po yan nung panahon nila, pero wag nyo silang tutularan. Kasi ang kanilang mga itinuturi, oo, maka-Diyos, pero ang kanilang mga ginagawa ay makasarili. Yun po ang ibig sabihin. Sa pagkakaintindi ko po sa mensahe ni Lord Jesus Christ sa kanyang mga disipulo. Let's keep Jesus in our mind, heart, and soul, and God will do the rest. Opo, panatilihin natin manatili si Lord Jesus Christ sa ating mind through renewing our mind, changing our mind from rubbish to or negative into noble at good things, good thoughts. At panatilihin sa isip, sa puso at sa kaluluwa, at asahan natin, i-anticipate natin na God will do the rest. Let's keep growing spiritually with the empowerment of the Holy Spirit, and let's keep renewing our own mind. Sabi sa page 1056, the Maxwell Leadership Bible, John C. Maxwell, Insight, Suggestion, Advice. Sabi niya, observe how you react to mistakes. Obserbahan mo, kapanalig, kung paano ka gumalaw pag nakagawa ka ng pagkakamali. Kung paano ka mag-isip, magsalita pag ikaw ay nahuling nagkamali. Obserbahan mo yan, mga kapanalig. Sabi pa niya ni John C. Maxwell, do you admit them when you make them? Napakagandang tanong. Ulitin po natin, do you admit them when you make them? Inaamin mo ba pagka ikaw ay nagkamali? Pag ikaw na nakagawa ng mistakes, mga pagkakamali? Another tanong, do you apologize or get offended? Ikaw ba'y humingi ng paumanhin or ikaw ay na-offend? Ibig sabihin ikaw ay nagalit or nag-react bilang reactive as a negative. Ang huling sabi niya, payo niya sa page 1056, get honest about your needs. Napakagandang payo. Quote ni Brother Alan Agusan, isa nating butihing teammate sa RLC Cleaning. Sabi niya, relaxation and recreation. The most relaxing, recreating forces are a healthy religion, sleep, music, and laughter. Have faith in God. Learn to sleep well. Love good music. See the funny side of life. And health and happiness will be yours. Dale Carnegie, How to Stop Worrying and Start Living. Ito po yan, isa sa hinahangaan ng mga personality development guru, teachers, mentors, ay mga turo, ni system ni Dale Carnegie. So, sinasabi dito ang pag-relax, syempre sa presensya ng Panginoon at ang mga gawain outside ng
nakaka-relaxing na isang matinding pwersa na gumagawa ng magkaroon ka ng malusog na relihiyon, hindi nananakot na relihiyon, hindi nagdidiktang relihiyon, kundi relihiyon na Jesusness, which is loving, humility, forgiving, makapagin, pagmamahal. Yan ang talagang healthy religion kasi pinaka-the best ay yung anong ginagawa mo, hindi yung relihiyon mo. Kung ikaw ay religyoso, pero yung ginagawa mo ay mali, parang mga Pariseo, ay hindi yan kalugod sa Diyos. At pagtulog ng tama, sabi ko ni Dr. Matthew, 7 hours to 9 hours a night ang dapat natulog at regular, hindi pabago-bago ka ng tulog, pabago-bago ka rin ng gising. Kung tulog mo ay 8 p.m., gigising ka ng 4 a.m., that's 8 hours. At kung yan ang ginawa mo today, yan pa rin ang gagawin mo bukas at sa mga ibang araw kung papayagan ka ng Lord Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin ng regularity. Kung nag-iipon ka today, tinutuloy-tuloy mo ang pag-iipon. Kung nagdidisiplina ka sa isip, itinutuloy-tuloy mo ang pagdidisiplina sa isip. Kung ikaw ay nag-exercise ng araw-araw sa umaga, committed ka dyan, kasi ang tingin mo ang exercise ay nakakabuti yan, is a necessity, parang hangin, hindi ka makakasurvive. Tingin ko kung hindi ka mag-exercise regularly, parang tinanggalan mo ng hangin ang buhay mo. Necessity, kailangan natin ng exercise. At iba pang mga gusto mo, kung ikaw ay masunurin, pumapasok ng maaga, hindi nagre-reklamo, panay nakikita mo lang ang mga good things, regular mong gagawin yan, ibig sabihin tuloy mong gagawin kasi alam mo, ang bunga ng gratitude, ang mapagmahal, ang pagtanaw ng utang ng loob. Dahil sabi ni Bob Proctor, gratitude is an attitude that hooks us up to our source of supply, and the more grateful you are, the closer you become to your Maker, to the architect of the universe, to the spiritual core of your being. It is a phenomenal lesson. Measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. Amen? Mahalin mo ang mga good music, especially worship, thanksgiving songs, at makabuluhang mga kanta. Tignan mo rin, makita mo rin ang katatawanan na isa pang side, isa pang bahagi ng buhay, at ang kalusugan at kaligayahan ay mapapasayo. Sabi naman ni NDC, sino po si NDC? Alam na lang po. When our great motives are better and stronger than our emotions, then we can have better life. Ano kung ibig sabihin ni NDC? Sa kapag tayo nagkaroon ng mga mabubuti, mahuhusay na motibo. Ano ba ang motibo mo, kapanalig? At yan ay mas mahusay na motibo at mas malakas, matatag, tuloy-tuloy at maasahan na motibo tulad ng pagmamahal sa Diyos above all things, pagmamahal sa neighbor, sa pagmamahal mo din, kagaya sa pagmamahal mo rin sa sarili mo, na ang motibo mo din ay sumunod sa Diyos, manatili sa Diyos, magbunga para sa Diyos, itanim ang salita ng Diyos, magkaroon ng healthy living. Yan ang magagandang motibo yan. Magagawa mo yan kung mas matatag yung mga yan sa mga motibo mo kaysa emosyon mo. Pag nagpairal, pag naghari na ang emosyon natin, especially negative emotion of anger at fear, takot, lalamya, hihina, mamamatay ang nasimulan mong motibo. Amen? Ito na po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa episode
Peter 1:8-9. Yan po ang pinagbasihan ni Sarah Young sa mensahe ni Lord Jesus Christ sa ating lahat, mga kapanalig. Ito na po. Do not be surprised by the fiery attacks on your mind. Fiery po ay nagliligas, puno ng damdamin. Lalo na pag ang damdamin mo ay parang biyak ka, hinihipitan ka, sinisikil ka sa tingin mo, puno ng damdamin na gusto mong manuntok, gusto mong ayaw mo po sa meeting, ayaw nang sumunod sa pagwawasto, ay yan po ay fiery, puno ng damdamin. When you struggle to find me and to live in my peace, don't let discouragement set in. You are engaged in massive warfare, spiritually speaking. The evil one abhors. Abhors po ay kasuklam-suklam. The evil one abhors your closeness to me in his demonic underlings. Underlings ay hindi maipahayag, are determined to destroy our intimacy. When you find yourself in the thick of battle, call upon my name. Jesus, help me! At that instant, the battle becomes mine. Ulitin ko po. Jesus, help me! Anong gusto ipagawa sa atin kung tayo ay naharap sa matinding labanan at hindi natin alam ang gagawin? Natatakot tayo, natataranta tayo, tuliro tayo. Yan po ang sabihin natin, Jesus, help me! At that instant, ulitin ko po, the battles becomes mine, sabi ng Lord Jesus Christ. Your rule is simply to trust me as I fight for you. My name, properly used, has unlimited power to bless and protect. At the end of time, every knee, mga tuhod, will bow in heaven, on earth, and under the earth. When my name is proclaimed, people who abuse Jesus as a shoddy swear word will fall down in terror on that awesome day. But all those who have drawn near me through trusting, uttering my name will be filled with inexpressible. Inexpressible po, hindi mapagayaan. Uttering ay pagbigkas. Inexpressible and glorious joy. This is your great hope as you await my return. Ito po ang ating pagninilay-nilay, mga kapanalig, sa tulong ng Banal na Espiritu sa episode 115. Huwag kang masorpresa sa mga nagninigas or puno ng damdamin na atake sa iyong sariling isipan. Yung ba ay nanonood sa atin, yung ginawa nating title at unang mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Huwag daw tayong masurpresa sa punong-puno ng damdamin na atake sa ating isipan. Punong-puno ng damdamin, gusto na natin magalit, tingin natin magkabiyago tayo, magiging reactive na tayo. Ang katutunan, pagka-reactive, mas maganda. Nagbubunga talaga, proven na po na nagbubunga na tayo proactive. Ito ay sa pananatili ng positibong isipan, gagamit ka ng positibong salita, gagamitin mo ang salita mo sa kabutihan, pati ang mga gawain mo, mananatili kang kalmado dahil alam mo kapanalig ay God is forever in control, na nakaupo pa rin
sa trono ng nag-iisang Diyos na si Kristo. Kung alam na alam yan, kaya mong labanan ang mga atake ng iyong sariling isip ng puno ng damdamin na nagninigas or fiery, nag-aapoy na atake ng iyong isipan. Usually yan ay negative, in negative energy, in negative moment. Siyempre, pag nasa negative ka, tinanim mo negative, ano ba yung positive? Praiseworthy. Yan ang ating so, mula sa nagninigas na damdamin ng ating isip ay magiging mapagmahal. Fruit of the Spirit, Galatians chapter 5 verse 22-23 ang dapat nating pagnilay-nilayan. Kahit na may nagagalit na sa atin, para bagang tayo na ay talagang susugurin, manatili kang kalmado kasi God is forever in control. Fruit of the Spirit ay love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, generosity, gentleness, and self-control. Kapagka nahihirapan ka na hanapin ako para ipamuhay ang aking kapayapaan, huwag mong papahintulutan na ikaw ay madismaya ng todo. Huwag kang manatili sa pagkadismaya ng iyong isipan, ng iyong mga salita at ng iyong mga gagawin. Ikaw ay engaged, sumasagupa sa massive, malaki ng pakikipagdigma, spiritually speaking, sa spiritual na salita. At ang masama, evil one, abhors, pinasusuklaman ng masamang si Satanas ang paglapit mo sa akin. Lapit na lapit. Sumaglapit ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Manatili ka sa akin. At ang kanyang mga demonic underlings hindi maipahayag ay determinado para sirain ka at mailayo ka sa akin para mawala ang intimacy mo sa akin. Kung mahanap mo sarili mo sa kapal ng pakikipagdigma mo, parang gusto mo sumunod. Sinabi mo yan ay talagang magkakaroon ng magandang pwersa at ang magiging laban na yan ay magiging laban ko. Yung laban na yan, laban mo na ikaw ay tuliro na hirap na sa bagyong nasusuong mo. Ayaw kang tantanan ni Satanas pero tumawag ka ng tulong na tulungan mo ako, Panginoong Hesus, at talagang tutulungan kita, sabi niya. Ang laban mo ay magiging laban ko. Ang tanging gagawin mo ay simpleng-simple lamang na trust me, sabi niya, na pagkatiwalaan mo ko, anak, sa pakikipaglaban ko sa laban mo. Ang aking pangalan, pag ginamit sa tamang paggamit, ay ito ay nagkakaroon ng walang limitasyong kapangyarihan para ma-bless at maproteksyonan ng mga naniniwala dito.
At ang pagtatapos ng panahon, ang lahat ng mga tuhod ay yuyuko. In heaven, sa langit, at dito sa mundo. At pati sa ilalim ng lupa. When my name is proclaimed. Kapag ang pangalan ko ay pinuprokama, pinipilala nila ang Diyos. Yung mga taong gumagamit ng pangalan ko ng masamang gawain na ginagamit ang pangalan ko para i-curse ang mga tao, pati ang pangalan ko na ginagawang curse, sumpa, mga hindi kaaya-ayang mga salita, ayan ang terror on that awesome day na imbis na magandang araw ay nagiging pangit na araw kasi ginamit talaga sa mga pahayag na luwalhati at kagalakan. Ito ang pinakamahusay na pagpili sa hope na ikaw ay mayroong pag-asa as you await my return, sa pag-aantay mo sa aking pagbabalik. Bago ko po basahin ang last topic natin today na Leviticus, ay allow me na i-share ko ang John C. Maxwell tatlong E. E as in echo or elephant sa Intentional Living Book ni John C. Maxwell na napakaganda ng tatlo. Experiment, experience, at explore. So, maranasan at sumubok ng mga magandang gawain pa at i-explore mo, alamin mo pa ang mga dapat mong alamin na pinalooban ng Diyos. Ito po ang Aaron's God's Call People's Confirmation. Hatiin ko po sa dalawa. Ito, tatapusin ko sa spiritual welfare, sa The Call. Sa episode 116, sisimulan ko po at tatapusin ko doon ang Your Response dito pa rin sa Leviticus chapter 8 verse 1 to 36 na insight lessons ni John C. Maxwell sa The Maxwell Leadership Bible. Ito po, Aaron received his ordination to the priesthood in Leviticus. Leviticus 8, chapter 8. By that time, the people already recognized him as a leader. But now God gave him his divine calling. The Lord instructed Aaron to wear certain garments and accessories as an outward symbol of an inward call. For the godly leader, the call of God becomes a personal foundation for ministry. A point of revelation. One dare not enter a spiritual position without divine calling. God's call is the first step for anyone who desires a spiritual leadership position. Ito po yung the call, ang pagtawag. Dito po natin tatapusin at sisimulan natin yung tugon. Yung tugon mo, sabi niya, your response. So ang tawag, ito po, every call has two components. Ang lahat daw ng mga tawag ay mayroong dalawang components, dalawang sangkap. Inward and
outward. Ibig sabihin ni John C. Maxwell dito ay God's hand on the persons provides the inward component. Through it, the person recognizes that he or she is supposed to occupy a leadership position. And the outward component, this comes when others confirm that God's hand does indeed rest on the person. Only God anoints a person to lead and minister at best. Organizations merely recognize and agree with His anointing. A spiritual leader's authority comes from God, not men. The word authorize is derived from a Latin word which means to increase or to grow. Ano po ang ibig sabihin ng authorize? Is derived from a Latin word which means to increase or to grow. Ito pa ang ayuda ni Frank Damasio dito pa rin sa leadership lessons ni John C. Maxwell. Frank Damasio reminds us that the word authorize suggests the spiritual meanings of a builder of the spiritual buildings, a creator of spiritual families, a doer of spiritual deeds, an author of spiritual writings, a teacher of spiritual knowledge. Ito pa, sabi ni Frank Damasio, a spiritual advisor of actions, a promoter of spiritual plans, a supporter of spiritual laws, mga batas ng magiging spiritual, a spiritual leader in public life, a model of spiritual conduct, a spiritual guardian of women and minors, and a champion of others' spiritual welfare. In your notes, and a champion of others' spiritual welfare. At susunod natin bukas, ang grasya ng Panginoon ay sa paintulot ng Panginoon Jesus, your response at yung ordination sa Leviticus lessons ni John C. Maxwell, chapter 8, verse 1 hanggang 36. That's it for now, mga kapanalig. Maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout kay Kuya Ronnie, napakasipag mag-comment, mag-share. Si Sister Jean, napakasipag mag-editing, upload dito ng ating daily YouTube podcast sa inyo lahat. Sisigasig. Maraming salamat sa inyo. God is forever in control. If we strive to thrive for God's greater glory, we will absolutely thrive with God's grace. Amen. God bless everyone.